Hi guys! How are you? I hope you're all doing great. So today is July 30, 2020 and I already got my result. Nakuha ko na yung result ng swab test ko and I will tell you kung ano yung resulta later on. But first, I'm going to share with you the guidelines of the government when it comes to entering the Philippines as of July 27, 2020. This is for OFW and non-OFW na uuwi ng Pilipinas. Before anything else, gusto ko lang sabihin na before kayo umuwi ng Pilipinas or may balak kayong bumalik ng Pilipinas, magbaon kayo ng mahabang pasensya. So, sasabihin ko sa inyo yung guidelines and tips ko para sa inyo before, during, and after your flight. Before your flight, make sure na tuloy. Tawagan nyo or i-check nyo yung website ng airline if hindi cancel yung flight nyo. And then, mas mabuti rin if i-check nyo kung required ba kayong mag-check-in online. Kasi there are some airlines na nagre-require na mag-check-in online para mas less yung contact person to person. Third, 3 days or a day before your flight, dapat nakapag-register na po kayo online. For OFW, magre-register po kayo sa Red Cross. Then, isi-save nyo po yung QR code sa phone nyo. Kasi kailangan po yung ipakita before your flight. And also, you will need to show that code pagdating nyo po ng Manila Airport to avail the swab test for free. If hindi naman po kayo nakapag-register online in advance, bibigyan po nila kayo ng time doon na makapag-register. Pero if ayaw nyo po ng delay or hassle, I suggest na mag-register na po kayo in advance. For non-OFW naman, same process din, pero hindi kayo sa Red Cross magre-register. Merong different website for that. I will put the link below sa description box para mas madali nyong makita. Next po, mag-advance booking na rin po kayo ng hotel para hindi po hassle pagdating nyo sa airport dito sa Pilipinas. Yung hotel po is dapat government accredited. Ilalagay ko po yung link ng list ng hotel dito sa Metro Manila na accredited ng government sa description box. If hindi nyo naman po magawa yun online, hindi kayo makapag-advance booking online, pagdating nyo po sa airport dito sa Pilipinas, meron naman po dong Department of Tourism Desk kung saan i-assist nila kayo para sa hotel. Meron silang list of hotel na pwede kayong mamili kung saan kayo tutuloy. Pero mas maganda ng mag-advance booking po ng hotel para hindi na po pipila. Take note that this is only for non-OFW. As of July 27, 2020, shoulder po ng non-OFW ang lahat ng expenses from swab test, hotel, and transportation. For OFW naman po, nothing to worry kasi government na po ang bahala sa inyo. Do your research and parati nyo pong i-check yung guidelines ng Philippine government when it comes to entering the Philippines kasi nagbabago-bago and nag-update po sila. Ito pong sinishare ko sa inyo is yung nabago starting July 27. Sa araw ng flight nyo, be early at the airport kung sa tingin nyo madaming tao. Also, magdala na po kayo ng Philippine peso for swab test, your hotel if hindi pa kayo nakapag-book advance, and for transportation. Ang transportation po is tumatanggap lang ang mga taxi drivers ng cash. Also, wag niyo pong kalimutan magdala ng ballpen kasi before your departure po, maibibigay na mga forms na kailangan sagutan. These are the arrival form, yung yellow form, and yung case investigation form. At para hindi na rin po maghiraman ng ballpen para less contact sa mga tao. Next is, wag niyo pong kalimutan magsuot ng mask, magdala ng hand sanitizer or alcohol, or if possible, may face shield kayo. And, of course, I suggest na magdala na rin po kayo ng vitamins para from time to time is pwede po kayong uminom. After your flight or during arrival, siguraduhin nyo po na nasagutan nyo lahat ng binigay na form sa inyo before departure.
Upon disembarkation, paglabas nyo pa lang ng plane, there will be Philippine Coast Guard na mag-a-assist sa lahat to line up. They will ask if meron na kayong QR code sa phone nyo. If wala, bibigyan nila kayo ng time na makapag-register online. And then, kukunin nila yung yellow form na sinagutan nyo. After that, iti-check na nila yung temperature nyo. The next step is paghihiwalayin nila ang nano-FW sa OFW. After that, may briefing silang gagawin kung ano ba yung mangyayari at kung anong dapat gawin. For nano-FW, i-explain nila na kailangan mag-proceed sa payment and then encoding. Kailangan na po magbayad ng mga nano-FW for swab test starting July 27, 2020. Hindi na po siya libre unlike before that day. For OFW naman, magpo-proceed lang po kayo sa encoding kasi free na po yung swab test nyo dahil under po kayo sa government. Bibigyan po nila kayo ng mga barcodes na kailangan for swab test. After po sa payment and encoding, you will proceed to swab test. Don't worry po kasi hindi naman po siya masakit. Saglit lang din po siya. And then, proceed na sa immigration. Pwede nyo na pong makuha yung luggage nyo. Pag nakuha nyo na po yung luggage nyo, kapag nano-FW po kayo, you will proceed to Department of Tourism Desk. Doon po, i-confirm nila if meron na kayong hotel or wala. Pag meron na po kayong hotel, i-check nila if accredited yung hotel na yon. If wala pa naman po kayong hotel, bibigyan po nila kayo ng list of hotels na pwede kayong pumili kung saan nyo gustong tumuloy for your quarantine facility. After that, bibigyan po nila kayo ng affidavit of undertaking na yun po yung ipapakita nyo sa Philippine Coast Guard para makalabas kayo ng airport. After booking or confirming your hotel, you will be guided to go to the other line for transportation. Ang transportation po nila is merong two options. First is metered taxi, then yung coupon taxi. Ang coupon taxi po is fixed rate and depende po yun sa layo. If namili na po kayo sa dalawang options na yun, bibigyan po nila kayo ng paper. Then isasama po yun sa affidavit of undertaking and ibibigay po sa Philippine Coast Guard. Then, sasamahan po nila kayo hanggang sa taxi bay at makasakay kayo ng taxi. Kaya don't worry kasi i-assist po nila kayo hanggang pag-alis nyo ng airport. The last step is go to your hotel and wait for the result to be sent via email. For OFW, ang longest na marireceive nyo po yung result nyo is 5 to 7 days. While ang nano-FW naman, 48 to 72 hours, pwede nyo na pong makuha. During your quarantine period, strict po na ang guest is bawal lumabas sa room or mag-accept ng bisita. In regards with your food, if inaalaw ng hotel na napili nyo ang food delivery, mas okay po na magbayad online para iiwan na lang po nila sa front desk yung food nyo, then sila na po yung magde-deliver outside your room. If dumating na po yung result nyo, pwede na po kayong umuwi sa mga bahay nyo. But you need to ask the front desk of the hotel to print out the certificate. If positive naman po, the government will contact you and ipupunta po nila kayo sa designated facility. In my case po, nakuha ko po yung result ko after 48 hours and thankfully, negative po ako. But I will need to do a home quarantine pa for 14 days to make sure. So ayun lang po, I hope na nakatulong po itong video na to sa inyo kung balak nyo man pong umuwi ng Pilipinas. So for those of you na nag-undergo ng quarantine or pabalik ng Pilipinas, I pray that maging negative din po yung result nyo. If you have further any questions, don't hesitate to comment down below and I will answer that po sa aking makakaya. Ayun lang po, God bless and stay safe. Bye!